Good day mga idol, it's your boy Joel's Motovlog, and for today's video, meron tayong bagong i-review ngayon. Ang big bike dual sport ni Honda, ang Transalt XL 750. Ayan, 2025. So bagong bago lang po ito mga idol. So samahan nyo ako sa video ito. Let's do this. Ayan mga idol, so start na tayo sa kanyang front face. Ayan, kikita nyo, napaka-forma ng kanyang itsura. Meron siyang visor dito, pero tinanggal mo na nila yung windscreen niya. Ayan. So napapansin nyo ang kanyang headlight na naka-projector na. Ayan. LED syempre. At nandito ang kanyang daytime running light. Ayan, maliit lang. Tapos sa kanyang turning signal light. Tapos ang kanyang head cowl, ayan, matte black, meron siyang texture, ayan, meron siyang design dito na mountain, ayan. At ang kanyang suspension na gawang Showa mga idol, ayan, glossy black, ayan. Ito po ay inverted na upside down. At ang kanyang fender sa harapan, ayan, forma din. Ito po ay naka dual sport, ang kanyang gulong. At ang size ng kanyang gulong is 90 by 90, size 21, tube type. At naka wide spoke, may glossy na rim dito mga idol, ayan, kita nyo. At naka wavy disc brake na naka dual, ayan. ABS po siya mga idol. Tapos naka 2 piston pot caliper, ayan. At may siyang reflector dito, kabilaan nyo mga idol. At sa bandang ilalim, ayan, kanyang radiator mga idol, ayan, napakalapad niyan. Ayan. At andito yung placement ng kanyang busina. At sa kanyang engine naman, ito po ay liquid cooled, overhead cam, 4-stroke, 8 valves, naka parallel twin with 270-degree crank and unicorn. Displacement is 755cc na may maximum power na 67.5 kW at 9,500 RPM. Maximum torque is 75 Nm at 7,250 RPM. Bore in stroke 87 by 63.5 mm. Compression ratio is 11.0:1. Ayan mga idol na yun. Ganda ng pagka black metallic niya. Matte black metallic yan. Ayan. Ganda no? Forma. Naka parallel. Ayan. Nabubulog po ako mga idol. Po kanyang brake pedal sa likuran. Ayan, footrest sa driver. Ayan, i-rubber po siya. Tapos yung footrest sa kanyang back ride. Ayan, kanyang muffler. Ayan, tapos meron siyang heat guard na bakal mga idol. Gray metallic to. Ayan, guwapo. At ang kanyang suspension naman sa likuran na naka-monoshock damper Pro Link, ayan mga idol. At ang kanyang swing arm na 190 mm. Sa kanyang likod naman, ang size ng kanyang gulong is 150 by 70, size 18, tube type. Ayan, naka dual sport din mga idol. Naka wide spoke, then naka wavy ang kanyang disc brake sa likuran. At naka single piston pot caliper. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang pairings mga idol. Ayan. Dito nyo ang kanyang decals na Transalt. So meron siyang cutout lang dito. May hati siya. Ayan. Combination po ng red, blue, gray. Tapos may sky blue dito na faded. Style lang po siya. Ayan, oh. May pattern po siya. Ayan. At sa kabila yung logo ng Honda. Ito po ay rose white. Ayan. Kanyang color variant. At yung isa pa niyang color variant mga idol, yung matte ballistic black metallic. Ayan. At sa kabila, ito may nakalagay na 750. Ayan, 750. Ayan yung logo ng Transalt na mountain. Ayan.
Dito naman tayo sa kanyang tail light. Ayan. Kita nyo mga idol. Ayan. Naka-LED yan. Same sa kanyang turning signal light. Pwede siyang reflector, then projector sa kanyang plate. Ito yan. Ang ganda ng kanyang fender mga idol. Oh. Solid. At syempre ito po ay naka-chain. Ayan mga idol. Sprocket. Ayan. Napakalaki mga idol. At ang kanyang side stand. Napakahaba. Ito po ay 6-speed manual transmission. Ayan. At sa kanyang upuan naman na naka two-tone. So ito yung parang matte blue siya. Tapos dito sa gilid is black. Ayan. Malambot siya mga idol. At ito yung kanyang grab bar na pwede na ng paglagyan ng mga top box. Ayan. At ito naman ang kanyang gas tank. Kanyang fuel tank capacity na 16.6 liters. May fuel consumption na 24 km per liters based on WMPC. Ayan ang kanyang digital meter panel na naka 5-inch TFT full color LCD multi-functional display. Ayan. At dito kanyang ignition mga idol. At ang kanyang side mirror na simple lang mga idol. Ayan. Wala masyadong design. Ayan. Tapos sa kanyang handlebar na black metallic. Ayan. Matte black metallic. Ayan. Tapos sa kanyang left side, ito yung kanyang clutch lever na alloy. Ayan. Okay din ang kanyang handle grip. Kapit. At yun po siyang passing. Ayan. Dito na po yung kanyang high beam low beam. So ito yung high, low, tapos passing. Ayan. So magkasama na. At dito yung mga mode niya mga idol. Siyempre pang mga big bike na ganito, marami siyang features. Kanyang analog, left and right, upside down. Tapos sa kanyang busina, kanyang left and right turning switch. Ayan. At sa kabila naman, meron siyang kill switch mga idol at kanyang electric start. Tapos meron siyang hazard mga idol. Ayan. Meron siyang hazard. Ayan. At yung iba pa niyang features mga idol, ito po ay naka 2-channel anti-lock braking system or ABS with switchable rear ABS. Ayan. Tapos sa kanyang ibang kanyang features, ito po ay meron siyang Honda Selectable Torque Control or HSTC. Meron din siyang Emergency Stop Signal or ESS. Ayan mga idol. At munti ko nang nakalimutan mga idol, meron din siyang Honda Smartphone Voice Control System or HSBCS. Ayan. Dami niyang features mga idol. Ang kanyang curb weight mga idol is 210 kg. Seat height is 855 mm. Ground clearance is 210 mm. Wheelbase is 1,560 mm. Ako po ay 5'5" in height mga idol. Ayan. Abot naman ng sahig. Medyo tiptoe na tayo. Sa paningin, kala mo mabigat siya. Pero pag nasakyan mo na siya, magaan. Okay din ang suspension sa harap at sa likuran. Ayan, pogi. Ayos. Ang kanyang cash mga idol is 609,000. For installment, ang down payment niya is 159,185 pesos. At ito naman ang kanyang mga monthly installment. And that's it mga boys. Salamat po sa panonood. It's your boy Joel's Motovlog. Peace and love. Goodbye.